sabi ng ating Panginoon, gibain ninyo ang templong ito at itatayo ko sa loob ng 3 araw. Namangha ang mga tao na nakarinig sa sinabi ng ating Panginoon. Paano ba naman sirain ang templo na ginawa ng 40 taon at itatayo lang sa 3 araw? Alam po natin na ang sinasabing templo ng ating Panginoon ay ang kanyang katawan, na papatayin ng mga otoridad at pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay muli. Ngunit meron pang malalim na kahulugan ang sinabi ng ating Panginoon. Bakit nga po ba sisirain ang templo at sa halip at sa in place nito ay gagawa ng isang bago? Sapagkat sa panahong ito, ang mga otoridad ng mga Israelita ng Israel sa panahon ng ating Panginoon ay hindi na gumagalang sa katotohanan na ipinapahayag ng Diyos sa kanila, kundi ay inaatupag lamang nila ang kanilang kapangyarihan. Kaya nga po, sa panahong iyon, inuusig nila ang ating Panginoon na siyang nagpapa-remind, nagpapaalala sa kanila na kailangang baguhin nila ang kanilang pamamaraan, baguhin nila ang kanilang mga asal, sapagkat hindi na naaayon sa kalooban ng Diyos. Posible naman kasi ang isang sambayanan ay nagiging kampante na sa sarili at iniisip na lang na okay na kami, magaling kami, wala nang ibang makapagpapaalala sa amin sapagkat hawak namin ang katotohanan at dapat kayo ay susunod lang sa amin. Hindi alintana ng mga otoridad sa panahong iyon ang katotohanan na ang kanilang pamamaraan ay sumisiil sa mga taong maliliit. Kaya nga po, pinalayas ng Panginoon ang mga hayop na doon binibenta sa loob ng bakod ng templo. At doon rin ang pagpapalit ng pera. Nagiging commercialized na ang operasyon, ang gawain ng pagsasamba sa Diyos. Maunawaan naman natin kung bakit merong mga hayop doon at merong mga money changers, sapagkat ang mga Hudyo na nanggagaling sa malayong lugar mag-alay ay kailangang mag-alay ng hayop. Wala naman silang dalang hayop sapagkat napakalayo ang kanilang pinanggalingan. Kaya doon na lang sila bibili. At ang kanilang pampili, ang pera nila, nanggagaling sa dayuhang lugar. Kaya kailangang magpalit para sila'y makabili. Ibig sabihin, ang mga hayop at money changers na ito ay kailangan sa pagsasamba sa Diyos. Ngunit yung pamamaraan lang, bakit doon na mismo sa loob ng temple precinct na sinasabi, no? Nasa bakuran na mismo ng templo. Ibig pong sabihin ng ating Panginoon, siya nagpapaalala sa mga otoridad ng templo, naway
balikan natin, naway balikan ninyo ang tunay na pagsasamba sa Diyos. Sapagkat hindi lang pag-aalay ang kinakailangan, ang inaalay pa naman ay hayop. Ang tunay na pag-aalay ay ang pagpapanibago sa sarili, sa puso, upang ang alay ay maging kaaya-aya para sa Diyos. Ito pong ginaganap natin na second anniversary ng pagtatalaga ng simbahan ay isang pamaraan upang paalalahanin natin ang ating sarili. Kumusta na tayo bilang isang sambayanang Kristiyano? Bakit nga ba naman tayo nagdiriwang sa anibersaryo ng pagtatalaga ng simbahan? Meron namang kapistahan ng Santo Niño, may iba pang mga okasyon kung saan ay tayo ay nagkatipon-tipon at magdiriwang. Merong Pasko sa pagkasilang ng ating Panginoon. Merong Pasko sa kanyang pagkabuhay muli. At marami pang mga okasyon na tayo nagkatipon-tipon at magdiriwang. Bakit ipagdiriwang pa natin ang pagtatalaga, ang anibersaryo ng pagtatalaga ng ating simbahan? Sapagkat ito ay isang pagkakataon upang balikan natin ang ating sinumpaan, kumbaga, nung kayo ay nagtalaga sa simbahang ito. Sapagkat hindi lang gusali ang itinatalaga, kundi tao po. Tao, ang sambayanang Kristiyano ang itinatalaga ng itong simbahang ito ay binasbasan. At ang pagdiriwang natin sa anibersaryo noong pagtatalagang iyon ay dapat magpapaalala sa atin, kumusta na po ba ang ating sambayanang Kristiyano? Tayo po ba ay lumago? Hindi lang pagkumusta kung ang simbahan ba na bato, ang gusali ay gumaganda, lalong pinaganda. Kinakailangan din yun. Kung naitaguyod ba ang gusali mismo, ang kalinisan, ang kagandahan, importante, mahalaga po yon. Pero mas malalim pa na dapat paalalahanin natin ang ating sarili. Kumusta na po ang sambayanang Kristiyano, ang parokya mismo, ang ating pananampalataya at ang ating ugnayan sa isa't isa. Sa panahong ito ng pandemya, lalo nating paigtingin ng ating samahan ang paglilingkod sa isa't isa. Sapagkat ito ang sukatan. Ito po ang sukatan kung tayo po ba ay lumago bilang isang sambayanang Kristiyano. Sa panahong ito ng pandemya, merong isang kilusan na nangyayari. Magandang kilusan. Yung tinatawag nating community pantry. Sumulpot sa maraming lugar. At ito sana ay isang pagpapahayag ng ating concern sa isa't isa. Na hindi lang ang ating pangangailangan ang ating iniisip, kundi yung pangangailangan ng ating kapwa. Ngunit tingnan po ninyo ang mga nangyayari sa iba't ibang community pantries na ito. Maganda ang layunin, ngunit merong nakalinya. Ang iniisip lang ay
kumuha ng kumuha. Minsan pa nga kumuha ng itlog na gagawing leche flan, siguro, dahil napakarami. Hindi lang pangangailangan sa almusal, kaya ngayon or bukas, merong kumukuha na tila baga piyesta sa kanila. Lahat ng ricados ay kinuha, inubos. Nawala ang espiritu, ang diwa ng isang community pantry. Sinasabi naman po doon kumuha ayon sa pangangailangan, magbigay ayon sa kakayahan. Ang problema ay hanggang una na lang, kumuha ayon sa pangangailangan. Nakalimutan ang magbigay ayon sa kakayahan. Ayun ang unang linya ay kumuha ayon sa pangangailangan ay salungat na, sapagkat hindi lang pangangailangan, kundi kumuha ayon sa gusto or ibig, no longer looking at the need. Ang community pantry is a good idea, yet it is also a measure of how mature we have become as a Christian community. Totoo po, tayong lahat ay nangangailangan sa panahon ng pandemyang ito. Ngunit kapag pinaiigting lang natin ang ating pangangailangan at hindi na kasama ang pag-iisip sa kapakanan ng ibang tao, ay talagang walang mangyayari. Walang masupply para sa pangangailangan ng lahat, sapagkat tayo ay mag-agawan lamang kung anuman ang inilalaan. What we need is a sense of solidarity and communion, na magkakaroon tayo ng self-restraint, pagpipigil sa sarili. Dahil iniisip natin ang ating kapakanan at ang kapakanan ng ibang tao, hindi lang po sa atin. The community pantry, therefore, is just an example of how a church community can grow. It can grow and become a better community, or it can diminish. Hindi lumalago sapagkat hindi naiintindihan at ang bawat isa ay nag-iisip lamang sa kanyang sariling kapakanan. And that is something that we need to renew within ourselves. It's not just community pantry na ganong ginagawa, but it's a daily habit. It's a daily habit of thinking always, ano ba ang maibigay ko? Ano ba ang maitulong ko? Ano ba ang maiambag ko para sa aking kapwa? It's a daily habit of thinking not always of my own need, but what can I do for others? Community pantry or not, that is a daily habit that we need to imbibe within ourselves. Pandemic or no pandemic, it is a principle that we need to imbibe within ourselves. Sapagkat sa prinsipyong ito, nakabatay ang ating pagkakaisa bilang isang sambayanang Kristiyano. Yung prinsipyong yan, kumuha lang sa pangangailangan, magbigay sa kakayahan, that goes all the way
that goes all the way to Exodus. Yun po bang ang mga Israelita ay nasa disyerto na, nasa ilang, wala na silang makain, sila nagdasal si Moises, at binigyan sila ng Panginoon ng mana. Yung mana na parang hamog sa lupa, sa pagsikat ng araw, ang mga Israelita ay kukuha doon sa lupa. They will gather. At sabi ng aklat ng Exodus, yung mga taong marami ang kinuha ay hindi naman nakakakuha ng marami. Yung mga taong kunti lang ang kinuha ay hindi naman kunti ang kanilang nakuha. Those who got more did not get too much. Those who got less did not get too little. Because that's the principle that God wants us to live by. Na hindi tayo mag-aagawan, kundi lahat ay pinapakain ng ating Panginoon. Lahat ay binibigyan. Naway hindi man tayo mag-agawan, kundi mag-iisip para sa kapakanan ng kapwa. Ganon din po, nung ang ating Panginoon ay nag-multiply, pinaparami niya ang tinapay. Ilang tinapay lang, 5 tinapay at 3 isda ang nandoon. Anong ginawa ng Panginoon? Hinati niya iyon, ibinigay sa mga apostol. Yung mga apostol naman, ang natanggap nilang hati ay kanila ring hinati at ibinigay sa kanilang pinakamalapit na tao. At ang gawain yun, ang pagkilos na yun, was repeated over and over again, flowing outwards of the mass of people gathered around Jesus. Ang tinapay ay dumadami sa pamamagitan ng paghati. Nakatanggap ako, hinati ko, ibinigay ko sa taong nasa malapit sa akin. At yun din ang ginawa niya. Yung pirasong natanggap niya, hinati niya, ibinigay sa likod. That is the way God's grace is multiplied. The multiplication of bread did not happen by Jesus saying, there are 5 loaves of bread. I will bless this, I will give thanks, and then yung 5 loaves nagiging 1,000. That did not happen that way. Dumami ang tinapay sa pamamagitan ng paghati at pakikibahagi. Bread was not distributed. Hindi yung maraming tinapay tapos ang mga apostol ay nag-distribute lang. Bread was not distributed. Bread was shared. Iba po yun. Kasi yung distribute, marami yan, binibigay mo. Pero pagbabahagi, hinahati mo, ibabahagi sa iba. Think, kung ang isang tao, iniisip niya, ay kunti na lang aking natanggap kasi hati na ito sa, doon pa man sa unahan. Kunti na lang ito, hindi na ako makikihati. Ilagay ko na lang sa aking bulsa. Ilagay ko na lang sa aking plastic. When people decide not to share anymore, grace stops. Ang pagparami ng biyaya ay hihinto kapag ang mga tao ay magdesisyon, hindi na ako makikihati. Para sa akin na lang ito. Ilagay ko na lang sa bulsa. As a community, a Christian community, yun po ang pinapaalala sa atin ng Panginoon. Lalong-lalo na sa panahong ito. We grow by sharing.
We multiply by breaking, paghati-hati upang ibabahagi.